Nung narinig ko ang tanong na yon, ay tila ba na parang gumunaw ang aking mundo. Sobrang sakit ng aking naramdaman at wala nang sasakit pa dito. Hindi ko lubos maisip na mangyayari sa buhay ko to at sa buhay ni Ate Lily. Wala akong masabi at tanging nasagot ko lang sa kanya ay mamahalin ko siya habang buhay. Hinding-hindi mawawala ang pagmamahal na aking ibinibigay kay Ate Lily at patuloy ko siyang mamahalin magpakailanman. Gustong-gusto kong kalimutan ang lahat na nangyari kay Ate Lily dahil hindi rin naman niya ginusto ang lahat. Mahirap tanggapin ang bagay na sinabi ni Ate Lily pero kailangan kong tanggapin ang lahat dahil mahal na mahal ko siya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sana pala, ay naihanda ko ang aking sarili. Gulat na gulat ako at hindi ko pa rin maisip na ganitong balita ang aking malalaman. Wala akong ibang hangad, kundi ang pasayahin si Ate Lily. Gusto ko siyang yakapin pero natatakot ako na baka masaktan ko siya dahil ang sabi niya ay medyo masakit pa daw ang kanyang katawan. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya agad sinabi sa akin ang lahat upang maagapan pa. Tahimik lang si Ate Lily at para bang biglang nagbago ang kanyang mukha. Naisip ko na huwag nang i-open muli ang tungkol sa sinabi niya sa akin. Tutal ay wala naman akong magagawa dahil nangyari na ang masamang nangyari. Sobrang tahimik naming dalawa ni Ate Lily at hindi ko rin alam ang susunod kong sasabihin o itatanong sa kanya. Tinawag niya ang aking pangalan at humingi siya ng sorry sa akin. Nagulat ako at bigla ko na lang sinabi sa kanya na hindi naman niya kailangan mag-sorry. Pero ang sabi niya ay kailangan siyang mag-sorry sa akin dahil ako daw ay nadadamay sa kanyang pinaggagawa. Sinabi ko sa kanya na gagawin ko ang lahat upang mapasaya siya at ganun ko siya kamahal. Ikikwento niya na sa akin lahat pero parang nagdadalawang isip pa siya. At sinabi niya sa akin na baka magbago daw ang aking pagmamahal sa kanya pag sinabi niya sa akin ang lahat-lahat. Ang sabi ko naman kay Ate Lily ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya at tanggap ko at tatanggapin ko ang lahat ng aking malalaman na manggagaling sa mga sasabihin niya sa akin. Ang sabi ko rin sa kanya ay huwag siya mag-alala at umpisahan na niya sabihin sa akin lahat. At ito ang kanyang mga sinabi. Naalala mo ba yung mga araw na palagi tayong magkasama kumain sa tanghali? Alam lahat ng ex-boyfriend ko yon at halos araw-araw kaming mag-away dahil lang doon. Sa totoo lang talaga ay wala namang mali siya na sabay tayong kumain pero palagi pa rin kaming nagkasagutan tungkol doon. Hindi ko sinasabi sa lahat ng yun dahil ayaw kong sumama ang loob mo at baka hindi ka makapag-concentrate sa pag-aaral mo. Kahit palagi kami nag-aaway ay may mga nangyayari din sa amin at halos inaaraw-araw niya ako kahit pagod na pagod ako sa trabaho nung hindi ka pa nakakapunta sa kondo ko. At nung iniwan niya ako at pinagpalit ako sa iba ay nung sinabi ko sa kanya buntis ako. Ang sabi niya sa akin ay hindi daw sa kanya ang dinadala ko at kundi sa iyo. Sinabi ko at pinaliwanag ko sa kanya na wala kang kinalaman at wala naman nangyayari sa atin na sa tingin niya ay meron. Naaalala mo pa ba nung pumunta ka ng kondo ko at lasing ako? Kakaalis lang ng ex-boyfriend ko noon at may nangyari sa amin. Pagtapos niya makaraos ay sinabi niya na lang sa akin na huling gabi ko na daw siya makakasama at hindi ko na daw siya makikita pang muli. Sobrang sakit para sa akin dahil akala ko ay nung gabing yun ay bagong simula naming dalawa.
Nagkamali ako ng taong minahal at inakala kong naghahanda ng aming kinabukasan. Uminom ako ng pampalaglag ng bata sa aking sinapupunan at naparami ang aking pag-inom noon. Sumasakit ang tiyan ko at minsan na magkasama tayo ay hindi ko pinahahalata sa iyo na may nararamdaman ng sakit sa aking tiyan. Mahirap tanggapin ang mga nangyari sa akin na kahit pilit kong ipakita sa iyo na masaya ako, ay hindi ko minsan nakakayanan. Lihim akong umiiyak at natatakot na baka pag nalaman mong lahat, ay bigla ka nalang magbago at iiwanan mo din ako. Sorry sa lahat ng aking mga kasinungalingan at tatanggapin ko kung anuman ang iyong mga desisyon. Kung iiwan mo ako, ay tatanggapin ko dahil isa akong masamang tao na gustong pumatay ng batang walang kalaban-laban. Alam kong walang kinalaman ang aking dinadala at nadamay siya sa aking katangahan. Sana ay kung hindi mo ako kayang tanggapin, ay sana ay patawarin mo ako sa aking mga nagawa sa iyo. Salamat din sa iyo dahil nandyan ka palagi at hindi ako iniiwan kailanman. Maraming salamat talaga. Pagtapos magsalita ni Ate Lily ay tinanong ko siya kung wala na ba siyang sasabihin pa. Tumungo lang siya at wala nang nasabi pa. Sinabi ko sa kanya na kahit anong mangyari ay hinding-hindi ko siya iiwan. Sa totoo lang ay hindi naman siya nagkasala sa akin kundi sa Panginoon dahil gusto niyang patayin ang batang nasa sinapupunan niya. Tanggap ko ang lahat ng meron si Ate Lily at hinding-hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino man. Sinabi ko sa kanya na wala akong kailangan pang sabihin at ang importante ay okay na okay si Ate Lily. Tanggap ko ang lahat at tinanggap ko ang buong katotohanan na akin narinig galing kay Ate Lily. Iniba ko ng usapan at tinanong ko siya kung nagugutom ba siya. Ang sabi niya sa akin ay hindi pa daw at gusto niya lang uminom ng tubig. Kumuha ako ng tubig sa refrigerator at ito naman ay binigay ko kay Ate Lily. Makalipas ang ilang oras ng aming pag-uusap ay may pumasok na tao sa kwarto. Ang buong akala naming dalawa ni Ate Lily ay nurse na titingin sa kanya kaya hindi na ako lumingon. Pero nung nakita ko mukha ni Ate Lily ay para bang nag-iba ang kanyang mood. Nung paglingon ko ay nakita akong kanyang ex-boyfriend kasama ang babaeng kanyang pinagpalit kay Ate Lily. Wala na akong paligoy-ligoy pa at sinabi ko sa kanilang dalawa na umalis na kung ayaw nila magkagulo. Kukumustahin lang daw ng ex-boyfriend ni Ate Lily ang kalagayan niya pero sinabihan ko ang lalaking yun na wala na siyang pakialam. Sinabihan ako ng babaeng kasama niya na tumigil daw ako sa pagsasalita dahil hindi naman daw ako ang pinunta ng dalawa. Ang sabi ko naman ay wala siyang karapatan na patigilin ako dahil wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Nung magsasalita ulit ang lalaking yun, ay pinatigil ko siya at sinabi ko sa kanya na umalis na silang dalawa. Hindi nagtagal ay umalis na ang dalawang yun at hinawakan ko ang kamay ni Ate Lily at humingi ako ng pasensya dahil sa aking inasal. Ngumiti lang si Ate Lily at nag-thank you pa sa akin. Nung makita ko ang ngiti niya ay tila ba ay gumiginhawa ang aking nararamdaman. Ang ngiti na yon, ang palagi nagbibigay sa akin ng lakas ng loob at nagbibigay inspirasyon para sa akin. Tinitignan ko lang siya habang nakangiti at ilang saglit pa. Palapit ako ng palapit sa kanyang labi at pikit ng aking mga mata. Naramdaman ko sa wakas ang tunay na halik na pinakahihintay ko at sobrang saya ko na naramdaman ko na rin ang mahal kong si Ate Lily. Habang kami ay nakapikit ay iniisip ko na sana ay huwag nang matapos ang oras na to. Nung napadilat kaming dalawa, ay nginitian ako ni Ate Lily at sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Lubos akong nakaramdam ng kasiyahan at para bang nawala lahat. Ang hirap na aking pinagdaanan. Ilang saglit pa ay pumasok ang doktor at may sinabi kay Ate Lily. Isang balitang ikinagulat namin dalawa at
Iyak ng iyak si Ate Lily at walang masabi sa akin. Hingi siya ng hingi ng pasensya sa akin at ang tanging nagawa ko na lamang ay ang yakapin siya. Hindi ako makapagsalita at hindi ko rin alam ang aking sasabihin. Hindi ako galit at wala akong nararamdamang sama ng loob kay Ate Lily bagkus ay higit ko pa siyang minahal ng lubos. Pinatahan ko si Ate Lily at sinabi ko sa kanya na makinig sa mga sasabihin ko sa kanya. At ito, ang lahat-lahat na mga sinabi ko sa kanya na nanggaling sa aking puso. Mahal ko ang buhay ko dahil merong ikaw. Mahal kita dahil ikaw ang buhay ko. Ang sabi ng nakararaming tao ay nakakasakit daw ang magmahal. Pero para sa akin ay isasabak ko ang aking pagmamahal sa'yo kung magiging tayo talaga. Minsan akong humiling na magkaroon ng isang kaibigan na mamahalin ko habang buhay at lumipas ang maraming araw ay bigla na lang akong napaiyak sa kadahilan ng natupad na ang aking niling. At ikaw yon, Ate Lily. Sa totoo lang, pwede kang humiling, Ate Lily eh. Dahil nasubukan ko na at nagkatotoo dahil nandito ka na sa buhay ko. Gusto ko palagi kang masaya at para bang nananalo ako sa bawat patimpalak pag nakikita kitang umingiti. Hindi ko nga rin alam kung maniniwala ako sa mga sinasabi ng iba na magmahal ka lang ng totoo at isang beses lang mangyayari yun sa buong buhay natin, pero para sa akin, hindi naman ata totoo yan dahil araw-araw kitang minamahal. Napangiti si Ate Lily at speechless siya sa aking mga sinasabi sa kanya. Habang patuloy na nakikinig sa aking mga sinasabi, ay tumutulo ang kanyang mga luha. At eto pa ang mga sumunod kong mga sinabi sa kanya. Minsan rin naiisip ko na para bang nawawala ako sa aking sarili pag wala ka sa aking tabi. Kung may tatanong mo nga sa akin kung bakit at kung paano kita minahal, parang hirap sagutin. Pero pag tinanong mo ako, ang isasagot ko lang ay parang tinanong mo ako kung ano ang lasa ng tubig. Napaka-imposible. Napaka-imposible na hindi kita mahalin dahil sa kagandahang asal at kagandahang loob na pinapakita mo sa akin araw-araw. Hindi ko nga alam, Ate Lily, kung ano bang meron at palagi mo na lang ako pinapangiti araw-araw. Palagi mong pinapasaya ang puso ko. Yung tipong hindi nakukumpleto ang araw ko pag hindi kita nakikita at kung malayo ka naman, ay para bang nasisirahan ako ng ulo. Pero isang text mo lang ay binabago mo ang lahat ng iyon. Minsan nga na iniisip ko, nung naghiwalay kayo ng ex mo, kung tama bang ipaglaban ko ang taong mahal ko, pero ngayon, handang-handa na ako kahit sa gera. Yung mga kabaitan at pagkemo sa akin simula nung nakilala kita, ay naiisip ko kung paano na lang kung wala ka o hindi kita nakilala, Ate Lily. Sa tuwing nakikita kitang umiiyak, ay naiisip ko kung sakaling bigyan ako ng pagkakataon kung anong bagay ang aking pipiliin na maging ako. Naisip ko na maging luha mo para pwede akong mabuhay sa mga mata mo. Tumira sa mga pisngi mo at higit sa lahat, ang mamatay sa labi mo. At ang pinaka-importante na gusto ko na sabihin ay habang meron ako na nandito para sa'yo, hinding-hindi mawawala ang aking anino sa tabi mo. Ang saktan ka ay ang bagay na hinding-hindi mo mararamdaman sa tanang buhay mo. Palagi mong tandaan na wala sa bokabularyo ko ang iwan ka at mahirap gawin yun, lalo na't ikaw ang mamahalin ko habang buhay. At higit sa lahat, meron lang 2 pagkakataon na makakasama kita. At yun ang ngayon at magpakailanman. Labis na pag-iyak ang tanging nagawa ni Ate Lily at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Ang sabi niya sa akin ay gagawin niya ang lahat upang mapasaya niya
ang aming magiging pamilya. Sobra-sobra din ang kanyang pasasalamat sa akin at tila ba na parang ayaw na niya akong bitawan. Sobrang saya ang aking nararamdaman at parang gusto ko nang umakauwi kami kaagad. Pinunasan ko ang mga luha ni Ate Lily at ang sabi ko sa kanya ay tumahan na siya. Lumipas ang ilang araw ay bumalik nang muli si Ate Lily sa kanyang kondo at napagdesisyonan naming dalawa na magsama na upang makatulong ako sa pag-aalaga sa kanya dahil siya ay nagdadala sa kanyang sinapupunan. Tanggap ko silang dalawa at aakuin ko ang responsibilidad para sa bata at gagampanan ko ang pagiging isang tunay na ama para sa kanya. Mamahalin ko silang dalawa at gagawin ko ang lahat para sa aming kinabukasan. Lumipas ang 2 taon, ay sobrang sigla ng batang parang tunay ko ng anak. At sobrang saya naming tatlo habang tumatagal. Hindi ko kailanman iniisip na iwanan silang dalawa dahil sobrang mahal na mahal ko sila. Sila ang buhay ko at wala na akong hihilingin pa. Butin lang ay pinasok ako ni Ate Lily sa ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse upang makatulong sa pag-ipon ng pera para sa aming tatlo. Sobrang saya ng aking nararamdaman dahil magkasama kami sa trabaho. Isang araw ay napaisip ako ng isang sorpresa na alam kong hindi makakalimutan ni Ate Lily habang buhay. Isang sorpresa na tanging ako lamang nakakaalam at isang sorpresa para sa kanya, para sa kinabukasan ng aking pamilya. Habang iniisip ko ang sorpresang yun, ay napapangiti lang ako at na-imagine ko na ang magiging labas ng sorpresa ko. Nasasabik na ako at hindi na ako makapaghintay na sabihin kay Ate Lily pero kailangan kong makakuha ng tiyempo para doon. Ilang araw lang ang lumipas at nakaredy na ang aking sorpresa at niyaya ko siya na mag-dinner kaming tatlo sa isang kilalang restaurant sa Maynila. Sinabi niya sa akin na napakaganda daw ng restaurant at masarap daw ang pagkain doon. Ang hindi niya alam ay may isa akong sorpresa na hindi niya akalaing magagawa ko. Hindi niya akalaing magagawa ko yun. Ilang saglit pa nung matatapos na kami kumain, ay tinawag na ako ng isang band member na umakyat sa stage. Medyo kinakabahan ako at si Ate Lily naman ay naguguluhan dahil umakyat ako sa maliit na stage. Sinabi ko naman ang aking plano at bago ko sabihin ang sorpresa kay Ate Lily, ay tumuna ang aking mga sinabi sa kanya. Nung una tayong magkakilala, alam kong very special tayong dalawa. Yung tipong pag nag-uusap at nagtatawanan tayo ay ibang-iba tayo sa kanila. Yung wala na akong pagkakatiwalaan pang ibang tao maliban sa'yo na magmamahal sa akin habang buhay. Yung tipong alam ko na sobrang daming tao sa buong mundo na naghahanap ng mga bagay na perpekto para sa love life nila na at ngayon ay meron na tayong dalawa. Habang ako ay nagsasalita, ay tumutulong ang mga luha ni Ate Lily pero pinagpatuloy ko pa rin ang aking mga sinasabi. Mahal na mahal kita, Ate Lily, dahil sa mga efforts mo na tumulong sa akin. Mahal na mahal kita dahil ikaw lang ang nagbibigay ng pagmamahal sa akin na hindi ko pa nararamdaman sa iba at ikaw lang ang tanging babae na nagbigay kasayahan sa aking buhay. Mahal na mahal kita dahil sobrang worth it ko para sa'yo. Mahal na mahal kita dahil palagi ka nandyan para sa akin. Mahal na mahal kita dahil ikaw ang nagpapangiti sa akin pag nakakalimutan kong ngumiti. Mahal na mahal kita dahil napakabait mong tao at wala akong masabi doon. Mahal na mahal kita dahil sa ikaw ay isang tunay na babaeng nagmahal sa isang simpleng taong katulad ko. Mahal na mahal kita dahil totoo ka at wala kang katulad. Mamahalin kita at ang anak natin si Jenny. Mamahalin ko kayong dalawa habang buhay at ipinapangako ko na walang magbabago at hindi magbabago kailanman ang pagtingin ko sa iyo at sa pagmamahal ko sa anak natin. Bigla akong lumapit kay Ate Lily at lumuhod sa kanya at sabay tanong na,
Pwede ko ba kayo makasama ni Jenny habang buhay at magpakailanman? Sobrang napaiyak si Ate Lily sa sobrang saya. At bigla na lang niya akong niyakap at hindi siya nagdalawang isip na mag-oo sa aking tanong sa kanya. Sobrang pagmamahal ang aming mga naramdaman at wala nang hihigit pa sa aming kasiyahan. Tocando sua xereca, oi, cadu, 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 cadu.